Arestado sa entrapment operation ang tatlong nagpanggap na IT experts ng COMELEC na nangingikil sa ilang kandidato. Pangako raw ng mga suspect, kaya nilang manipulahin ang resulta ng darating na eleksyon. Para sa detalye, may live report si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan sa COMELEC? Cheryl, bago yung usapin dyan sa mga nahuling lalaki na nagpapanggap ng tauhan ng COMELEC, formal nang nanumpa bilang bagong commissioner ng Commission on Elections ang kasalukuyang Regional Director ng Ilocos Region na si Attorney Noli Pipo. Ibig sabihin, kumpleto na ang 7-man team ng COMELEC NBank ngayong araw. At mabalik tayo dyan sa mga nahuling lalaki, itinanggi ng COMELEC na empleyado o tauhan nila ang mga ito na nagpapanggap ng miyembro o bahagi ng kanilang IT department. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Arestado ang tatlong lalaking ito sa isang mall sa Marikina City. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, nagpapakilala ang mga lalaki sa ilang local candidates sa Enrile, Cagayan na konektado sila sa COMELEC at kayang i-access ang automated result ng botohan. That they're able to manipulate the machines, they will be able to manipulate the personnel operating these machines and many other schemes that, of course, are not true. Pero sabi ng Commission on Elections, lumang modus na raw ito. Budol po talaga ito. Dalawa ang lalapitan, magkalabang kandidato. Sigurado doon isa matatalo, sigurado doon isa mananalo. Pag nanaling siya, sasabihin niya, ako ang dahilan niyan. Ba't nanalo yan? Sasabihin niya doon sa kabila, kita mo, kaya natalo ka, hindi ka lumapit sa akin. At yun po yung kinakapitalize nila, yung desperation ng parehong kandidato na manalo. Ayon sa complainant, 2019 nang una silang lapitan ng grupo pero hindi raw niya pinansin. Inisnab niya rin daw ang offer ng 2022 elections pero nagbigay daw siya ng 5 milyong piso para hindi pakialaman ang umano'y resulta ng botohan sa kanilang bayan. Ngayong 2025, 90 million pesos naman daw ang hinihingi ng mga sospek kaya nagbigay siya ng 2 milyong piso para mahuli na mga ito sa entrapment operation. Wala akong intention na humingin ng suporta sa kanila. Dahil hindi ko kaya yung inihiling nilang kwan. Ang intensyon ko na lamang ay mahuli ang mga ito. Kaya paalala ng COMELEC sa mga kandidato, huwag po magtitiwala sa mga manloloko na yan at makukuhanan lang po kayo ng pera. Sa bandang huli, walang ibang dapat sisihin kundi kayo, hindi po kami. Dahil sinasabi na natin, hindi pa pwedeng magawa ng paraan ang resulta ng ating halalan at hindi nila pa pwede na dayain ang ating halalan. tikom naman ang mga sospek sa paratang sa kanila. Maharap sila sa reklamong robbery extortion. Kasabay nito, sinabi ng COMELEC na hindi na sila magbabaklas ng mga pasaway na campaign materials. Diretso na nilang susulatan ng kandidato para magbaklas at saka sila pagpapaliwanagin ng komisyon. Dumipensa naman ng Solid North Party List na isa sa mga nabaklasan ng maraming poster. These are all posted by different supporters. Alam mo na, pag medyo marami yung mga supporters, hindi mo rin makontrol minsan. Pero sagot ng COMELEC, Pagkalagi na lang natin na papayagan yung kanilang argumento na hindi kami nagkabit. Supporters namin na nagkabit o kalaban natin na nagkabit, lahat na lang hindi namin matatanggal. Sa bandang huli ang nakikinabang dito ang liable. Lalo na wala namang disqualification laban doon sa mga nagkabit. Cheryl, dalawang updates mula rito sa main office ng COMELEC. Una, sumalang na rin kaagad sa NBank session itong dalawang bagong commissioners ng ahensya. At dinipensahan din ni Commissioner Noli Pipo yung mga akusasyon na baka maging impartial siya o baka may kikilingan siya lalo't siya'y galing sa Ilocos Region at na-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni Commissioner Pipo nung siya ay Provincial Election Supervisor at Gobernador noon, si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte, niwala raw mga special request si PBBM sa kanila noon bilang siya nga ang PES ng COMELEC Ilocos Norte. Ang sinasabi lang niya, tatawag lang daw si PBBM sa kanya kapag may concern lang with regard to security or peace and order ng area. At the same time, second update lang, mabalik tayo dyan sa mga nangingikil na yan at mga nagpapakilalang empleyado ng COMELEC. Luma na raw ito. Matagal na daw talaga na may mga ganitong klaseng modus dito sa komisyon. Ang sinasabi nga ni Chairman George Garcia,
meron daw bagong pang modus na ginagawa, no? Kumbaga binabalita niya na kaagad ito. Yan daw yung automatic na naka-shade na yung mga balota at talagang aalisin na lamang depende kung sino daw kakagat na mga kandidato. At ito nga yung kanilang panawagan na sana masawata itong tila sindikato na meron daw umiikot, hindi lamang sa NCR, sa Luzon, meron din daw sa Visayas at 2 babaeng umiikot sa Mindanao. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.